Dumako ho tayo dito. Topic number 10. Meow, 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 meow. Hindi naman yan eh. O eto, kay Marcoleta muna ho tayo. Hop! Nasa pag-iimbis. Ayaw, masama ho ang loob nito mga bossing. Kasama po ng mga DDS, masama po ang loob ni dating congressman na ngayon ay senador, mga kababayan, Rodante Marcoleta. Bakit to? Una, si Bak. Putang na. Ay, sorry. Sabi ko, putrages. Ano? Una, si Bak. Di ba, doon sa bilang Blue Ribbon Committee. Si Bak, tanggal. Alis. Diba? Yun, unang kinasasama ng loob niyan. Pangalawa mga bossing, yung request niya na ang mga diskaya ay maging state witness, wala. Tablado. Bukod sa tablado kay Soto, tablado sa DOJ, tablado din sa mamamayang Pilipino. Wag nating lahatin, wag nating buuin yung mamamayang Pilipino. Yung mga DDSO, hindi. No? Kaya nga binansagan sila ngayon bago Diskaya, Duterte, supporter. Yan na po yung mga DDS, mga kababayan. Sila po, yung mga tao na ang sinasabi ay gusto masugpo ang korupsyon pero gustong maging presidente. Yung ayaw sumagot patungkol doon sa confidential fund. Sila ho yun. Hindi mo alam kung ano talaga na laman ng utak Or talagang hindi lang nag-iisip. Or talagang wala lang hong gagamiting mga utak, mga bossing. Punta tayo doon sa Luneta. Bakit? Ano gagawin natin doon? Sisigaw tayo para bumaba si Marcos Jr. Ganun. No? Ayaw natin sa korupsyon. Tapos ang mga balita, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kampanya laban sa korupsyon. Nagbanggit ang Pangulong Bongbong Marcos doon sa top 15 contractor na laging nakakakuha ng mga proyekto sa gobyerno. At ilan dito, mga ghost project. Ilan dito, sangkot sa maanumalyang hindi gumagamit ng mga tamang mga kagamitan. Gusto nyo talaga matanggal yung korupsyon, matapos yung korupsyon, tapos etong nangunguna sa korupsyon, gusto nyo tanggalin. At ilagay yung ayaw sumagot doon sa mga akusa sa kanya na korap siya. Di wow ang mga utak ninyo. Sabi ni Benj, abogado yan ng mga diskaya. 1 million ang hiningi. Mamaya ko na i-play to. No? Hindi, dumito muna tayo. Kasi kapag pinlay ko na to, mas maganda mauna ito sige, ito na. Nandito na rin tayo. Okay, Marcoleta, ipagtanggol mo na mga diskaya. So ako'y nalulungkot kung bakit ginawa yon. Nagpahayag ng gano'n ang ating Secretary of the Department of Justice. At yun naman ang ginawa. Hindi po ba ito, pati yung kay Miko Clabano, yung sinabi ni Miko Clabano, na dapat isauli ang pera ng mga diskaya kung gusto nilang maging state witness. Kasama po ba yon? Mga bossing, no? Sabi nga, para maging state witness ka para sumalang ka sa Witness Protection Program, kailangan hindi ikaw yung pinaka-guilty, hindi ikaw yung pinaka-most guilty. Kalibil nila, mga kababayan, kung sakali, no? Kung mapatunayan, kalibil nila yung mga humihingi sa kanila. Di po ba? Siguro inisip ni Clabano, para hindi kayo maging most guilty, kailangan isoli nyo. Ngayon, sila na lang yung nandoon. Kayo, medyo bumaba na. Kasi nagsoli na kayo. Di ba? Konti na lang yung nakuha ninyo. Konti na lang. Wala na kayo nakuha kasi sinoli nyo. Ngayon, yung mga naiwan na lang dyan. Ganun naman ho yun, mga kababayan. At sabi doon is, kailangan hindi ikaw ang most guilty. Di ba, Spanish bread, ano ba ginawa mo? Naglaba ka na naman. Kaya ka palabas-maso. Sabi ni Makmak, bilyon binayad dyan kay Marcoleta. Naku, si Makmak ang may sabi niyan, ha? Bilyon binayad dyan kay Marcoleta ng Diskaya Couple, kaya todo tanggol.
at umastang legal counsel daw ho. Oh, sabi ni Sir Benj Uy, ginulo nga nila ang Senado kanina, si Ruben, si Joel, si Jinky, si Cayetano, si Tobats, ginamit pa nila ang Bible. Ano tawag diyan? Bible study sila doon. Ako ho, napapansin ko mga kababayan, yung mga nasasabit ho, no? Kapag kayong hindi nila maipaliwanag maigi, biglang Bible ang ang i-discuss. Anyway, Marcoleta, game! Ang basihan ng ating Senate President na hindi nga niya pwedeng pirmahan yung aking sulat. Sorry, taong bayan din eh. Hindi buong taong bayan, ano? Majority ng mamamayang Pilipino lang. Ayaw. Bakit? Kasi halata ho, mga kababayan, na itong mga diskaya may pinagtatakpan po. Sasabihin, lalahatin o ilalahad na po namin, ganito, ganyan. Pero hindi, pagka 2016 to 2022, parang allergic ho silang mapag-usapan. Mga bossing. Sabi ni Zoe, iiyak na yan. Iiyak ka pala, Marcoleta oh. Uy, grabe ka. Mapang-asar ka din, gagandang mga babae pero mga mapang-asar. Alam po ninyo, sa tamang pagkakataon, I'm going to confront the Secretary of Justice kung bakit niya sinabi yun. Sapagkat malinaw naman po sa batas. Kung titingnan po ninyo yung Section 3. Ayan. Tignan niya natin yan pagkatapos ng vlog natin, no? Isama na po ninyo yung Section 10 ng Republic Act 6981. Maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasailalim ng Witness Protection Program ang isang witness na nag-apply. Sabi po kasi ni Soto, mayayaman na yung mga yan eh. Kaya nga magbayad ng mga bodyguard niya mga yan eh. Tapos, nagnakaw daw sa gobyerno, sa pondo ng gobyerno. Tapos, ang gagawin, gusto pa daw ni Marcoleta, pakainin ng gobyerno. Protektahan pa ng gobyerno. Hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Unang-una po. Bakit kaya ayaw? Okay na, send na yan. Bakit kaya ganun? Kayo, mga kababayan, sige, kayo na lang ang tanungin ko. Papayag po ba kayo? Like example, itong amount na ito, sabihin na nating ilang bilyon po, daang bilyon. Ibabalik ng mga diskaya para mapatunayan na sila ay dapat sa Witness Protection Program. Papayag kayo. Ako, papayag ako. No? Kung let's say, sabihin natin na, like example, 360 billion yung hinihinala, di umano, na pera na nakulimbat nila. Pag sinabi nila, eto po, ganito po, dahil po yung iba naman, yung 60 billion, ganyan, kinita namin na maayos, 300 billion po, ibabalik po na amin yan, no? Kami ang state witness ngayon. Ako, maniniwala ho ako dun, mga kababayan. Mas maniniwala ako kasi bakit? Talaga namang, kumbaga, nandoon yung sinasabi nila, sige, okay, no? Para masugpo ang korupsyon dito sa ating bayan. Talaga, kami ang mag-state witness. Ito, ibalik natin yung pera. Ngayon, pwede na naming sabihin na hindi kami ang pinaka-guilty. Kami, 300 billion, balik sa kaban ng bayan. Yung 300 billion, di ba? Manzano. Hindi na po kami ang pinaka-most guilty. Ngayon, sasabihin po namin lahat yon. Posible. Pero, kailangan lahat-lahat. Hindi po yung 2022 lang at 2025 lang. 2016, kung kailan sila nagsimula at kung kailan yung mga nalalaman nila, dapat lahat yun ilalapag nila. Diba? Sabi ni Tina B, let's plan daw mga Duterte, Black. Bakit lahat? Bitter, iyak. Nag-iiyakan ba? Mamaya pakita natin. Nasa pag-iimbestiga pa lang po tayo
kanino kukunin at paano i-determine yung halaga na ibabalik ng mga diskaya kung sakasakali? Pero hindi mo dapat sabihin na sila na mismo yung dapat maging state witness ho. Dahil sa kabilang banda naman ho, mga kababayan, meron talagang mga nagsasalita ng walang kumbaga nililimitahan yung kanilang salita. Lahat sinasabi. Sabi nga si Senator Joel po at si Senator na ligtas na daw po siya pero hindi po Jinggoy Estrada. Di ba? Sabi kanina sa Senado, 2010 pa raw ang umpisa ng korupsyon. O yan, simula 2010 all the way hanggang 2025. Sabi ni Zoe, Mark Ramos, kung ako ang tatanungin mo, kahit na ibalik nilang lahat ang ninakaw nila, hindi pa rin ako papayag. Bakit? Paano yung mga namatay sa baha? O maibalik pa ba nila yung mga buhay, lahat ng nasira na buhay? O yan naman daw po yung kanya. Sabi ni Ondoy Sale, dapat 500 billion pesos ang balik sa bayan. This represents 2016 to 2025 na nakulimbat nilang pera. Sabi naman ni Sadboy, yun pala iimbestigahan pa lang pero ikaw minamadali mo nang bigyan ng immunity dahil sa bayad ka ng 120 mil. Ay, sa tingin niyo po ba si Marcoleta, yon mga bossing? Sandali nga, o sige.